Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanindigan sa pagpapatibay niya ng dalawang batas na layong maprotektahan ang ating soberanya at interes sa ating mga teritoryo. Ilang senador ay giniit din ang halaga ng naturang mga batas para sa mga Pilipino. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Matapos ang naging reaksyon ng China sa bagong batas na pinirmahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa maritime zones ng Pilipinas, sumagot dito ang Pangulo. Well, it's not unexpected, but we have to define closely. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are, and that's what we are doing. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino na principal author ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, kinakatawan ng PMZ ang panindigan natin bilang isang bansa na protektahan ang ating maritime rights at soberanya. Tinabla rin ng senador ang paulit-ulit na kritisismo ng China sa nasabing batas. Kung kaya igiit daw ng ibang bansa ang kanilang claims, ay gayon din ang Pilipinas. Taglay daw natin ang buong karapatan na itakda ang ating maritime boundaries at protektahan ang ating pambansang interes. Nagpapasalamat naman si Senator Loren Legarda sa Pangulo sa pagsasabatas ng mga nasabing batas. Ang Philippine Maritime Zones Act daw at ang Archipelagic Sea Lanes Act ay hindi lang poprotektahan ang integridad ng ating teritoryo, bagkus palalakasin ang ating legal at environmental frameworks. Sabi ni Senate President Francis Escudero, sa paggigiit ng ating karapatan ay kalakip din nito ang paggamit ng ating likas na yaman para magbenepisyo ang taong bayan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.